Ang init ano? Grabe. Pero wala tayong karapatan magreklamo kung ano man init ang ating nararamdaman ngayon. Kasi nga tayo rin naman ang may kasalanan nito. Alam niyo po ba kung bakit? Masyado nating nilapastangan ang ating kapaligiran. Masyado nating nilapastangan ang ating inang kalikasan. Dati ang dami-daming malulusog na puno, malalagong puno, mga punong kahoy. Ngayon ay wala na. Ano ang ginawa nating mga gahaman? Pinagpuputol natin at mas pinili natin magtanim ng madaling pagkakapirahan. Pinagpuputol natin ang mga malalagong puno sa ating kapaligiran at ating tinaniman ng inaakala nating madaling pagkakapirahan. Ginawa na nating mga tubuhan ang ating kapaligiran. Wala na yung mga malalagong puno, kaya hindi na naging balanse itong ating mundo. Kaya ganito na lang ang init na ating nararanasan at nararamdaman sa kasalukuyan. Sabi nga sa kanta ng asin, hindi naman daw masama ang pag-unlad kung ito po ay hindi nakakasira ng kalikasan. Kaso lang, sa ating sobrang kalapastanganan, sinisira na natin unti-unti ang ating inang kalikasan. Ang yung mga puno na ating pinagkakitaan, ang mga puno na ating ginawa nating hanap buhay, pinagpuputol natin, ngunit hindi tayo nagtatanim ng panibago. Kaya ito ang epekto. Ubos ang mga punong kahoy sa ating kapaligiran. Ganito kainit ang ating nararamdaman sa kasalukuyan. At ito na nga ang epekto ng sobrang init. Mga natutuyo ang dahon ng ating mga pananim. At kagaya lang nitong tubuhan dito sa katabi natin. Talagang pinasadya na lang ng may-ari na ipasunog upang ito'y baguhin. Kasi nga kahit datnan man ang ulan ngayon, abay mukhang hindi na makakabawi itong mga tubo na kanilang itinanim. Kaya minabuti nilang gapasin na lang at patubuin ng panibago. Umaasang ngayong buwan ng April ay makakatihim na tayo ng biyaya ng langit at nang maibsan na ang uhaw na nararamdaman ng ating mga pananim, ng ating mga halaman at ng mga lupang tigang na tigang. Kasi nga kung magtatagal pa itong El Nino na ating kinakaharap ngayon, abay marami na sa atin ang mga magugutom. At hindi lang tayong mga tao ang makakaranas ng gutom, kundi pati na rin itong ating mga alagang hayop na umaasa sa damo na kanilang nakikita sa ating kapaligiran. Kaya itong ating mga alagang hayop ay kawawa at nangangayayat na lang. Dahil nga wala na silang makita mga damong kulay luntian. Kaya itong ating nakikitang mga ale ay talagang humabol pa. Makakuha lang ng talbos ng tubo para merong ipapakain sa kanilang mga alaga. Thank you so much for watching. This is Mang Elfrey. Please subscribe to my YouTube channel, Odiva TV. Bye-bye. We'll see you again next time. Peace everyone, and may God bless us all.